Okay po, pinaghirapan ko ngayon topic natin na paano magiging healthy at wealthy sabay. Yan ang pinakamahirap. Diba? Malusog ka na, mayaman ka pa, masaya ka pa, paano magagawa yan? Actually, ang tagal ko to. Mga 2 weeks ko to pinag-aralan. Yan, sinulat ko pa nga, baliktaran. Wala to sa internet eh. Itong mga tips na to, talagang inaral ko maigi, pinag-isipan ko maigi. Unang-una, mahirap kasi yung sabay na healthy. Kaya sinabi nga, pag nagtuturo ako ng health tips, sasabihin na iba, Doc, mahal yan, di ko naman kaya bilhin yan, di ba? Usually kasi, pag nag-focus ka sa isang bagay, let's say, nag-focus ka lang sa pera, pera lang ang gusto mo sa buhay mo, magsasuffer yung health mo. For example, focus ka sa pera, magtrabaho ka ng 2 trabaho, magpuyat ka, mag-stress ka, huwag ka magpahinga, kayod ng kayod, maka-high blood ka, maaga mamamatay. So, useless din. Yung iba naman, sasabihin, ayoko na magtrabaho. Focus lang ako sa kalusugan ko, health lang. Easy lang, relax lang, gastos lang, travel lang, bibili pa mamahaling gamot, mag-gym pa, maubos ang pera mo. Diba? So, paano mo makukuha itong dalawa? Yan ang mahirap, 'di ba? Healthy, wealthy, at masaya pa. Meron akong 10 tips. Pag-isipan nyo maigi. 10 tips. Okay, apply natin sa buhay natin. Pang long term to, habang buhay to, mula pinanganak hanggang sa ending. Number 1, dapat hanapin mo yung tamang balanse. Ano yung right balance na yung nag-e-effort ka kumita ng pera, nag-e-effort ka magtrabaho, pero hindi naman magsasuffer yung health mo. Diba? Dapat sakto lang. Dati may pasyente ako, naalala ko. Mga 45 years old siya. Talagang sipag niya, executive, ang daming pera, may golf shares na siya. Kaya lang, nagka-cancer ng maaga, namatay din. Naubos din yung pera niya. So, kailangan balance lang. Huwag mo sosobrahan yung isa. Number 2, yan. Maghanap ng tipid tips, ng tipid ways na maging healthy. Dapat magiging healthy ka sa murang paraan. Diba? Hindi yung gagastos ka na mamahalin, bibili ka lang ng puro mamahaling salmon o kale o whatever. Ano ba uso ngayon? Diba? Meron diyan, sobrang mahal. So, ang tipid ways to be healthy, meron mga paraan na libre. Tulad ng magpapayat. Diba? So, pag nagpapapayat, bawas kain, tipid ka pa. Iwas ka sa junk foods. Paborito nyo, mga junk foods, di ba? Gastos din yan. O, sa mga misis, sabihin mo kay mister, tigil sigarilyo. O, tigil sigarilyo, tipid na, healthy pa. O, di ba? 2-in-1 tong tips ko. Tigil din alak, tigil bisyo. Di ba? May kasabihan nga sa Bible ata to, eat, drink, and be merry. For tomorrow you shall die. So, ayaw natin ng ganon. Ayaw natin ng inom, lasing, pakasaya. Bukas naman magkakasakit. Kaya tigil sigarilyo, tigil bisyo, tigil alak. Pumili ng mga masustansya at mura. Diba? Kain sa bahay, mas mura. Healthy pa. Diba? So, healthy ka na, wealthy ka pa. Nakatipid ka. Monggo, kangkong, toko, mga healthy yan. So, yan na. Tipid tips to be healthy. Tinuturo ko sa inyo. Number 3. Meron pa pala isang pinakamalaking tipid tip. Manood kayo nitong video ko, libre, di ba? Mahal ang konsulta ngayon, di? Biro lang. Kailangan nyo kumonsulta sa doktor, lalo na kung malala na yung sakit. Pag serious, consult kayo. Pero at least, pag nag-consult kayo, baka mas konti na yung consult nyo kasi na-explain ko na yung iba. Number 3, kailangan mag-invest ka sa sarili mo. You love your work, mag-invest ka. Paano ka mag-i-invest? Mag-aral maigi, paggalingin ang skills mo, 'di ba? So pag nag-invest ka sa sarili mo, mas gagaling ka, 'di ba? Magiging happy ka, may talento ka, kikita ka pa ng pera. For example, magaling ka magturo. Mahilig ka magturo, di mag-teacher ka. Diba? Magaling ka tumulong. Gusto mo tumulong sa tao. O tulad ko. O pwede ka sa health profession. Yung mga anything health related. Doktor, nurse, iba pa. Mahilig ka kumanta. Diba?
O pwede ka maging singer, pero kailangan babayaran ka bilang singer. Hindi yung sintonado eh. Kung di ka naman babayaran, huwag ka na kumanta. Diba? So, invest in yourself. Pagalingin mo skills mo. Magaling ka mag-drawing. Doon ka sa mga arts mo. Diba? Number 4. Ito po, maganda po to. Hanapin mo yung magiging trabaho mo na gusto mo rin. In short, i-mix mo yung passion with profession. Anong sabihin? Passion and profession. Passion mo, gusto mo gawin. Kahit hindi ka bayaran, gagawin mo yan. Diba? Parang ako, gusto ko tumulong. Kahit hindi ako bayaran, gagawin ko to. 30 years na kami hindi sumisingil sa pasyente. O wala nga akong professional fee kahit na. So, gusto ko pa rin gawin. Tapos, yung gusto mong gawin sa buhay mo na happy ka, pwede ba gawing profession din na babayaran ka ng ibang tao? Yun ang pinakamaganda. Yan ang tinatawag sa Japan na ikigai. Ikigai, yan ang motto ng Japanese. Gusto mo gawin, happy ka sa job mo, binabayaran ka pa. So, pag happy ka sa job mo, mas healthy ka. Ilan sa inyo magalit sa trabaho nyo? Pag galit ka sa trabaho mo, galit ka sa amo mo, hindi mo gusto ginagawa mo, may pera ka pero hindi ka healthy. Tsaka pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit matapos na, hindi ka na magre-retire, tuloy-tuloy ka na, hahaba buhay mo, may kita ka pa. So, find yung passion mo na babayaran ka ng ibang tao. Yun ang mahirap. Number 5 tip, para healthy at wealthy sabay. Mix to mag-ingat sa pera. Huwag magpapaloko sa pera. Magtipid. Okay? Magtipid din sa pera. Mag-ipon. Diba? Basically dito, iwas scam. Mas scam ka lang na isang beses, ubos ang pera mo, stress ka pa, doon ka magkakasakit. Na-scam ka eh. Sama ng loob. Diba? So, wala namang extra efforts to. Magtitipid ka lang. Yung iba kasi, kayod, kabayo, di ba? Trabaho ng kayod. Kaya lang, gastos naman ng gastos. Party din ng party. Kayod ng kayod, party ng party, mas maikli ang buhay. Di ba? So talo din siya. Di ba? Tingnan nyo to, Ito maganda to. Tingnan nyo. Pakinggan nyo lang tong tips ko. And then, yung next tips ko pala yun eh. So, number 5, magtipid sa pera. Number 6, ito pakinggan nyo. Ang tip ko, pahabain mo ang buhay mo ng 10 years, 20 years. Ganyan. Lampas pa sa life expectancy mo. Kasi, mas mahaba ang buhay mo, mas marami kang pera. Just imagine. Yan Ang secret, tanong mo sa lahat ng mga investor, ang secret ng maraming pera, mahaba ang buhay. Anong ibig sabihin? Balagyan natin. Sisimplihin lang natin. Kuyari, meron kang deposit sa bangko, di ba? Mas matagal ang buhay. Pag 1 year, maliit pa lang interest mo. Pero pag umabot ka 10 years, 20 years sa deposit mo, i-time deposit mo, malaki yan. Ang lupa, magkano halaga ng lupa noon? Lupa 30 years ago, lupa now, magkano na? Siguro times 5, times 10 na. Ganito. Kaya walang pikunan. Ano lang naman to eh. Kunwari may kaaway ka. Kunwari lang meron kang kakompetensya. Kunwari lang. Yung kakompetensya mo, bumili ng lupa. Okay? Kaya lang yung kakompetensya mo, hindi healthy, hindi maingat, hindi nakikinig sa atin. So, at 60 years old, nakasakit siya, kunwari lang, namatay siya at 60. Ang halaga ng lupa niya, let's say, 2 million pesos. 2 million pesos ang naipon niya sa lupa niya. 60 years old, namatay. Yun ang halaga niya. Ikaw, at 60 years old, ang halaga ng lupa mo ay 1 million lang. 1 million lang halaga eh. Mas magaling kasi yung kakompetensya mo, naka 2 million na siya, malaki lupa niya. Ikaw, 1 million lang. Diba? Kaya lang, sino panalo? At 60 years old, panalo siya. 2 million siya, 1 million ka. Kaya lang, namatay na siya at 60 eh. Yun ang problema. Ano lang to, example lang naman to. Namatay na siya at 60. Ikaw mabait ka. Maingat ka, sinunod mo yung tips ko pang senior, umabot ka ng 70 years old, 80 years old, 90 years old. So magkano na halaga ng lupa mong 1 million? Pagdating mo ng 70, 80 years old, yung 1 million na lupa mo, baka 4 million na.
Pag umabot ka man ng 90, yung 1 million lupa mo, baka 6 million ka na. So in short, kumita ka ng 6 million, siya 2 million pa rin kasi maaga siya namatay. Pati yung mga pera mo sa bangko, tumaas ng tumaas kasi nga pahabaan ng buhay. Tingnan mo si Warren Buffett. Si Warren Buffett, at edad 64 years old, ang pera niya 11 million US. Malaki na yan, pero maliit yun sa kanila. 11 million US. After 65 years old, hanggang ngayon sa edad niya, ang pera niya billion. Kasi compounding interest, doon lang tutubo dahil mahaba ang buhay. So, ang sikreto, mas mahaba ang buhay, mas healthy ka, mas wealthy ka. Kaya meron nga kasabihan outlive your enemies. Kailangan mas mahaba ang buhay mo sa enemies mo. Pero pinakamaganda, wala kang enemy. Diba? Kaya sabi ko, huwag ka na manira, huwag ka na makipag-away, patalo ka na lang. Kasi mahirap may kaaway. Okay ba? Ang tip natin, number 6, longer life, more money. Pero dapat nag-i-invest ka na. Number 7, maghanap ka ng safe ways to earn money, legal ways to earn money, na mas madali, yung easy, yung pangmatagalan, pero steady ang income mo. Kahit trabaho mo lang, let's say, nasa government ka, o kahit janitor, or ano man yung work mo, basta wag ka lang uutang. Yun ang problema dito. Tipid talaga ng tipid sa umpisa, bawal talaga umutang. Mahirap Pwede ka umutang, kaya lang, baka hindi ka na makaipon Oras na mabaon na kasi sa utang, hindi na makahabol Yung mahirap talaga sa una. Sa una talaga yung pagtitipid hanggang makaipon ka at huwag ka magpapaskam. Tapos unti-unti, very patient, long term, pataas na mataas. Humingi ka ng tulong sa kamag-anak mo, o wala namang masama dyan. Diba? Malay mo, yung magulang mo, baka may papamana sa'yo. Hindi mo sabi, may maliit na bahay, isang kotse, o baka pamana nila yung trabaho nila. O at this age, sasabihin mo, matagal pa yon. Kailan ko pa makukuha yung mana ko? 60 years old, 50 years old, buhay pa magulang ko, okay lang yon. Basta, tuloy-tuloy ka lang, ipon ka lang on your own. Who knows, pag mabait ka baka makakuha ka ng benefit, di ba? So, work, business, steady, at slow income ang secret. Huwag lang magpapa-scam. Kasi pag gusto nyo get rich quick, double your money, masisiro ka agad. Pag nasiro, tapos ang usapan. Tandaan mo gumagawa ba kayo ng mga Lego blocks? Ang hirap gumawa ng Lego, itataas mo. Diba? It takes you 1 week, papagandahin mo yung tower mo. Pero gusto mo sirain, mabilis. Isang tulak mo lang ng bata, basag na lahat. So, ang pera, ang hirap ipunin. Ang hirap ipunin yung 100,000. Lalo na yung unang 100,000. Gusto mo magpa-scam? O, di bigay mo kung kani-kanino. Diba? So, magpa-invest ka kunwari sa double your money. Kaya sabi ko nga, walang double your money, walang malaking mga balik-balik. Ako nga, sa 20% interest, takot na ako. Hindi ako naniniwala sa 20%. Unless genius ka sa investment. Doon na tayo sa bangko lang, time deposit. Ngayon, 5%. Pwede na yun. Di bali, mababa. O sa lupa, kusang tumataas. Yan. Number 7. Tatlo pa. Maganda itong tatlo natin, Number 8. Para healthy at wealthy sabay, simple lang to. Ayaw gawin ng kababayan natin. Simple lang to. Be nice to others. Maging mabait ka lang. Ano ang ugali ng yumayaman? Ito ugali ng yumayaman. Very kind, mabait. Very humble, wag lang mayabang. Empathy, may awa sa iba. Kind, humble, empathy. Kahit wala ka nito, i-acting mo na lang. Isipin mo na lang ganoon ka. Baka masanay ka. Kasi pag ginawa mong mayabang ka, marami magagalit sa iyo. Diba? Piliin mo positibong tao sa paligid mo. Yung iba sasabihin, wala akong paki dyan, Dok. Kita mo, bakit ang daming bashers? Ang daming mga troll, ang daming mga bashers, ang daming pera. Huwag ka mainggit doon. Ako, hindi ako naniniwala bashers sila talaga. O yung mga nagwawala sa social media, matatalino yun. Style lang yun. Style lang yun para mapansin. Pag marami ng followers, magbabait na yun. So, ginagawa lang nila yon for pero kung tunay na masamang tao, I don't know. Pero ang magandang way,
kind, humble, empathy. Huwag mayabang, huwag mainggitin. May tip ako sa inyo. Mas maganda walang kaaway. Mas maganda walang kaaway. Kahit kung wala kang magandang sasabihin sa iba, huwag mo siya ipahiya sa maraming tao. Huwag na kayo mag-bash yung mga naninira o kahit sa politika. Huwag kayo makita mo ako. Zero paninira kahit politika. Huwag kayong manira. You know why? Ito ang rule na hindi nyo alam. Konti lang, ito makinig kayo konti lang ang kaaway nyo. Kahit 5 lang yung kaaway mo. Pag yung 5 taong yan, sobra kang hate, malulubog ka. Pwede ka malubog. Kung ang galit ng tao sa'yo, konting galit lang, konting inis lang, ayoko pagmumukha mo, okay lang yun, walang problema. Pero kung meron kang makukuhang konting kaaway na parang snake, yan ang example sa book eh. Parang snake, a few snakes na galit sa'yo, talagang ikakarir nila yung pagkalubog mo, yun ang delikado. So, kahit kampi sa'yo, 98% of the people, kung 2% meron kang kaaway, talagang minortal enemy ka, delikado yun. Pwede kang ma-block. Yung maaabot mo, biglang mabablock eh. So, wag kayo kumuha ng kaaway. Wag na kayo manira sa iba kung hindi naman kailangan. Diba? Alam ko sa social media, masarap manira, tumataas ang engagement. Hindi yun mahalaga eh. Ako hindi ako tumitingin. Kita mo yung mga videos ko, ang konti ng views. So, views ko, meron akong 5,000, 10,000 lang. Okay lang yung mababang views. Basta alam ko, maganda yung laman, tataas yan in the future. Diba? So yan, be nice to others. Mas panalo ka. Wag mayabang, wag pasikat, at wag mainggitin. Number 9, pumili ng free na health habits. Ano to? Libreng paraan para maging healthy. O, maraming libre. Sabi mo, Dok, ang mahal ng mga gamot, ang mahal ng dialysis. Eh, bago tayo umabot doon, dapat sundin nyo muna tong free health habits. Eh. Tulog, libre. Tulog. Di ba? Pag masarap ang tulog mo, 7 to 8 hours in a day, relax ka, mas healthy ka. Kulang ka sa tulog, ma-high blood ka, ma-stroke ka, tataas blood pressure mo. Exercise, libre. Diba? Maging mabait sa tao, libre. Maging masaya, libre. Tumingin sa dagat, sa araw, sa langit, sa bundok natin. Dami nating dagat dito eh. Diba? Libre lahat yun. Fresh air, hanap ka ng fresh air, libre. So, doon kayo sa mga libre na health habits. Maging masaya sa murang paraan. Diba? Ako, ano ba hilig ko? Hilig ko lang basa ng libro. O diba, makasama lang si Doc Lisa, makita lang magandang bagay. Pwede na ako doon, di ko na kailangan mag-gastos o mag-travel ng malalayo. Number 10, last tip. Ito pang matalino na to. Build on what you have. Sariling invento ko lang to. Build on what you have. Alam ko marami sa inyo galit sa magulang nyo. Alam ko marami sa inyo galit sa kapatid nyo o sa kamag-anak mo. Swapang yan eh. Magulang ko, matipid yan eh. Pinapahirapan ako. Pero tandaan mo, ang tutulong lang sa'yo, ang may chance lang magbigay sa'yo ng malaki, tumulong sa'yo, kamag-anak mo pa rin. Ulitin ko, kahit galit ka sa kamag-anak mo, kahit hate na hate mo, sila pa rin ang may chance tumulong sa'yo, magpamana sa'yo in the future. Kasi kung aasa ka sa isang taong hindi mo kilala na kunwari mabait, kahit yung mga taipan, yung mga mayayaman na tycoon natin, kayo masa, kahit billionaire siya, dikit ako sa billionaire, dikit ako sa politiko mayam, hindi mo ka mag-anak yun eh. Anytime na hindi ka na useful, ichuchugi ka na nila. Wala ka aasahan doon. Pero, pag magulang mo, kahit maliit lang ang pera nila, syempre, kanino pa nila papamana? Syempre, sa inyo pa rin yun eh. Diba? So, kung ano meron yung magulang mo, i-build mo yon. Kung meron siyang magandang trabaho sa isang job, malamang ikaw, anak, makukuha mo yung trabaho. Diba? Pag nag-retire magulang mo, meron siyang maliit na bahay sa probinsya, ayusin nyo na, pagandahin nyo, taniman nyo, o whatever. Sayang na yun, puhunan na yun eh. Huwag na magyabang na sasabihin, gusto ko mag-umpisa sarili ko, start from scratch. O mag-umpisa ako ng zero.
ano lang yun, kayabangan lang yun. Kung ano meron magulang mo, tiisin mo na lang yung sermon ni nanay at ni tatay at yung ugali. May reason naman sila. Okay, build on the treasures na meron yung pamilya mo. Next, build on the talents mo. Kung ano talento mo, kung magaling ka na sa PR, okay, magaling ka na mag-public relation, o baka mag-sales ka, mag-marketing ka, doon mo na ituloy. Ako, ang talent ko lang, gusto ko lang tumulong ngayon. Ewan ko ba, doon lang ako masaya, nawawala depression ko. Kaya, sinasabay ko lang yung tulong sa pagdodoktor, di ba? Kaya tulong sa medical mission, di ba? Tulong sa vlog, di ba? O, ang tagal na nitong vlog na to, 2009 pa ako nandito 2012 ako nag-umpisa. Wala pa nga ako lang ang magsa nun 2000. Kasi wala akong pakinon sa money. Kahit mawala pa lahat ng pera, mawala pa lahat ng monetize, I don't care. Basta may nanonood, okay yun. Kasi doon ako happy. Inisip ko, baka meron ngayon na nasa probinsya na mahirap. Naisip niya, wala siyang pag-asa. Tapos nakinig lang sa akin, naging happy, naging healthy, naging wealthy sabay. Okay? So, i-build mo na kung ano meron ng pamilya mo. Meron naman yan kahit maliit. Okay? And lastly, dapat regular check-up, di ba? Takot tayo magpa-check-up. Kaya lang, pag hindi tayo magpa-check-up, na late tayo sa stage 3, stage 4 cancer, tapos na yung buhay. Sayang naman kung, di ba, tulad na sinabi ko, pag mas mahaba ang buhay mo sa kaaway mo, panalo ka. Kasi in the end, it's all about long life, di ba? Health naman talaga mas important, pero hindi pwede walang pera. Kasi kailangan mo yung pera para mabuhay. So, regular check-up and good lifestyle. Okay? Sana nakatulong to. Quick round-up. Number 1, go for the right balance. Pera at kalusugan sabay. Huwag iipitin nyo sa tipid ways to be healthy. Number 2. Number 3, invest in yourself, education, skills, habang bata ka pa. Ayan ang advantage ng mga bata. Mga kabataan, advantage nyo, time. Diyos ko. My God, you had so much time. Kung kayo 20 years old, 30 years old, you have 30, 40 years. Diba? Ang dami mo mahahabol. Diba? Kaya lang, sabi nga nila, youth is wasted on the young. Yung ganda ng youth ay nawa-waste lang sa young. Kasi yung mga bata, hindi nila na-appreciate na ang dami nyo magagawa. Unti-untiin nyo lang. Pwede kayo mag-doktor, pwede kayo mag-invest. Diba? Time ang panalo nyo. Kasi age ang mahalaga Huwag ka mainggit sa 60 years old, kahit 30 ka. 30 ka, may 30 years ka umabot dun Number 4, i-mix mo yung passion and profession. Gusto mo at magtipid sa pera, huwag magpapaskam. Number 6, di ba? Mas mahaba buhay mo, mas panalo ka. Number 7, legal ways and safe ways to earn money. Number 8, be nice to others. Wag na manira. Useless yan, magbabash ka. Pag nagbash ka sa isang tao, okay, magbash ka sa isang politiko, bash kayo. One day, weather yan. So, iipunin lang yung ginawa mo, yung sinulat mo. Kasi sabi ko sa inyo, may konti ka lang kaaway na sobrang galit sa'yo, pwede ka nila ilubog. Kaya, not worth it Ang goal mo, maabot yung goal mo. Maging healthy, maging wealthy, at masaya. Hindi naman ang goal mo manira sa iba. Useless ang crab Useless ang crab. Itaas mo na lang sarili mo. Huwag na mag-crab mentality. Number 10, free health habits. And number 10, build on what you have. Ano merong talento, magulang, kamag-anak mo, kahit pinsan mo. Kasi mas sila ang tutulong sa'yo in the end kumpara sa mga idol mo o believe mo o kahit sa mga mayayaman dyan na iba na hindi ka kamag-anak, na walang relation sa'yo. Kahit kaibigan, hindi ka na mabibigyan ng perang kaibigan mo. Oo. Baka bigyan ka konti, di ba? Bigyan ka konti, pero yung majority, kanino pa ba ipapamana ng mga magulang mo kundi sa inyo? Diba? Alam naman ipamana niya sa ibang tao. Ganun naman talaga Magulang, kahit gano'ng kasama, ibibigay pa rin sa anak kung ano ang meron sila. Kung meron sila. Kung wala naman sila, mahalin na lang natin. Good for your attitude. Maganda pa. May points pa tayo sa langit. Salamat po. Share po natin.